Dating houseboy ngayon ay umasenso na at milyonaryo na. Paano nangyari yun na minimum wage at 8,000 lang ang sweldo pero ngayon, yumaman na? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, may tanong po ako sa inyo. Kung ikaw sumusweldo ka lang ng 8,000 or minimum, posible ba talagang yumaman? Parang sinasabi ng karamihan, nako, imposible yan. Pambayad lang ng renta, pagkain, ubus na. Alam mong hindi kita masisi. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang pagyaman ng isang tao ay hindi nag-uumpisa sa laki ng kita. Ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. Sa totoo lang, kahit na malaki ang iyong income, kung mali naman ang iyong mindset, ubos pa rin. At pangalawa, kung wala kang tamang sistema na sinusundan, kahit malaki ang iyong kita, ubos pa rin. So, I just want you to finish this video para malaman mo kung ano yung sikreto ng ikukwento ko po sa inyo. Itong taong ito na si Mar, okay, siya po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nag-umpisa bilang siyang houseboy. And then, yung unang may trabaho na nga siya, nagpapadala siya ng pera sa probinsya. Sweldo niya sobrang liit. Araw-araw siya pumapasok at pag din ng sweldo, ay talagang padalang lang sa pamilya. Ang patating ng katapusan, ay halos walang natitira. Alam mo, maraming Pilipino ang nakaka-experience ng ganito. Do you agree? Ang ginawa po ni Mar, hindi lang po siya naghanap ng trabaho as bilang houseboy. Sinabi niya, nangarap siya na gusto niya talagang umasenso. Alam mong ginawa niya? Naghanap pa siya ng pangalawang trabaho. Naging construction boy rin siya. So aside from becoming a houseboy, pagkatapos niya, nagko-construction siya during the weekend. At doon niya natutunan po kung paano talagang bumanat at talagang dumiskarte. May dalawang choice nung kumikita na siya ng mas malaki. Ang choice number one, sasabihin niya, ay nako, talaga nabuhay kaming ganito, mamamatay kaming ganito. Or choice number two, sinabi niya, yes, maliit lang ang sweldo ko ngayon, pero hindi ibig sabihin hanggang dito na lang ako. At dito na nagsimula ang kanyang pagbabago. Nung nakinig na siya sa aking mga programa, nagbasa ng aking mga libro at sumusunod po sa akin. Yun po yung sinasabi ko po, mindset, action, and result. Ano itong mindset, action, and result? This is what we call as the MAR method, M-A-R. Mindset, action, and result. Wrong mindset, wrong action, wrong result. Right mindset, right action, right result. Negative mindset, negative action, negative result. Positive mindset, positive action, positive result. So to cut the long story short, si Mar po nagbasa, nakinig, at inimplement. Kahit na maliit ang kanyang sweldo, nakakaipon na siya. Kasi maraming taong naniniwala, kapag lumaki na daw ang sweldo, doon na daw sila mag-iipon. Ay, alam mo, sa totoo lang kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit, pagdating sa malaking sweldo, hindi ka pa rin matututo mag-ipon. Do you agree? As a matter of fact, the more people make, the more people spend. Yan ang tinatawag natin na lifestyle inflation. Hindi income ang problema, kundi sistema ang problema at yung way of thinking. Alam mo, sa totoo lang, kung hindi ka marunong humawak ng 8,000 pesos na kita, hindi ka rin matututo kahit na kumikita ka ng 80,000 pesos. The question is, ano ang ginawa ni Martha Ping para siya ay makalabas sa ganitong sitwasyon? Ito po ang sinir ko po na tinatawag ka namin na CHIP method. Itong session natin na ito, treat this just like a master class. Pagka in-implement mo tong tamang sistema na ito, you know what, magbabago talaga ang financial life mo. Ito yung apat na kailangan natin ma-fulfill in order for us to be financially free. Number one, C is create. Kailangan matuto kang gumawa ng pera. Next is what? Handle. Kahit na magaling kang gumawa ng pera, pag hindi ka marunong humawak ng pera, ubos pa rin ang iyong pinaghirapang pera. Make sense? Kahit na magaling ka mag-create ng pera, handle ng pera, pag hindi ka marunong mag-I is what? Invest. Kailangan natin matutong mag-invest because the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Do you agree? And letter P is what? Protect. When you say protect, kailangan po natin protektahan ang pinagpaguran nating pera. Ano ibig ko sabihin? May kakilala ba kayo nung panahon ng COVID na ospital, na nagkaroon ng hospital bill? Magkano yung hospital bill during the time of COVID, yung first batch? 100,000 at milyon. Ano nangyari? Lahat ng investment, lahat ng ipon, lahat ng pinaghirapan back to zero. Kaya nga, pagka nagkulang ka sa CHIP method na ito, talagang hindi mako-complete. Para magkaroon ng direction ang buhay mo sa finances, isa-isahin natin ulit to. Una is number one, letter C.
create more income. Yan ang unang prinsipyo. Hindi sapat na ikaw ay magtipid lang. Alam mo, sa totoo lang, kung iisa lang ang source ng income mo, maniwala ka kapatid, the moment you lose your major income, wala kang fallback, wala kang plan B. Kaya kailangan number one is the word called multiple. You need to create multiple sources of income. Hindi lang meron kang A, meron kang B, meron kang plan C. Like for example, may JOB ka ngayon, may trabaho ka ngayon, keep your job. Pero aside from your job, dapat isipin mo, ano pang pwede kong gawin? Baka pwede ka mag-freelance, pwede ka magturo, pwede ka mag-edit ng videos, pwede ka mag-design, pwede ka mag-live selling, pwede ka mag-affiliate marketing, pwede ka mag-buy and sell, pwede mo rin ibenta ang services mo. Ang extra income mo, yan ang magiging accelerator mo. Always remember this, listen, your 9 to 5 job will pay your bills, but what you do from 6 p.m. up to midnight will help you build your dreams. Kaya ang target mo, dagdagan mo yung kita mo na 2,000, 5,000 hanggang dumoble yung income. Pag iisa lang ang income mo, may limit, pero expenses mo unlimited. Agree? Pagkatapos ng create, next is handle. When you say handle money, there are 3 things that you need to master. Save, budget, and debt. Kailangan matuto ka mag-ipon. Ba't ka mag-iipon? Again, the first thing that you need to save for is what we call as emergency fund. Bakit po? Just in case you lose your job, you lose your income, meron kang fallback. May plan A, may plan B, may plan C ka. Make sense? Kasi the moment na wala kang emergency fund, pag nawalan ang work, ano yung next na gagawin mo? Utang ka na agad. Agree? At pag nasa utang ka, nako, ang hirap mag-isip. Lahat ng pinagpaguran mo, pinapasok mo lang at pagbabayad ng utang. Saan ka kukuha ng lakas at ng gana kung ikaw ay nagbabayad lang ng utang? So, save up for your emergency fund. Number 2, pay off your debt. Kung may utang ka, lumabas ka sa utang na yan kasing utang na yan ang magpapahirap at magpapalubog po sa inyo. Dahil sa interest, parang, alam mo, pag may utang ka, parang may timba ka pero butas. Kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, lalabas pa rin. Hindi ka makakaipon. At pangatlo, kailangan matuto ka talagang mag-budget. Learn how to manage your money instead of money managing you. After na magkaroon ka na mag-create, mag-handle, third, invest. Yes. The reality is this, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Kaya kailangan po natin, there must come a time na kahit na tumigil na tayo sa kaka-work, may pumapasok pa rin ang pera. For me, that is my desired idea of retirement. Even if I stop working, my sources of income will never stop. So, kailangan mag-isip ka ng income that can create, diba? Yung tinatawag nating passive income. Ano ibig sabihin ng passive income? Kahit na tumigil ka, may papasok pa rin pera. Maraming ways of passive income. One of the best ways talaga, honestly, if you look at it, is when you invest in real estate. Especially yung tinatawag nating lupa. Whether you like it or not, ang mga lupa, it grows. At the same time, tumataas po yung interest through the years. Diba? Kung titingnan mo, I can still remember when I was at New Manila, nung nakatira kami doon, binenta namin yung aming property doon noong 2008 ng 20,000 pesos per square. Ngayon, 2026, around 18 years has passed right now, ang New Manila, almost 300,000 pesos per square. In just 18 years, nag-multiply ng almost 20 times. Diba? Amazing siya. Pwede ka mag-start kahit na yung mga pag-ibig MP2 fund. Pwede ka na mag-invest. Ang goal is to allow your money to work for you instead of you working for money. Does it stop there? No. Kahit na magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to protect. Alam mo, ito lang I just interviewed si Dr. Tony Lachon. Sinabi niya, all of us is just one hospital bill away from becoming broke and poor. Do you agree? Magkaroon ka lang ng critical illness Recently, ER ako, na-hospital ako ng 3 araw. Nako, hundreds of thousands agad. Paano na kung wala kang protection? Ubos ka talaga. Diba? Kaya kailangan magkaroon ka na tawag na health insurance, life insurance, at mga insurance that can help and protect you. Kailangan matuto ka talaga ng CHIP method. Itong CHIP method na ito, first is create money. Kahit na magaling ka mag-create, pag hindi ka mag-handle, ubos. Kahit na magaling ka mag-create, mag-handle, pag hindi ka mag-invest, ubos. Kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, pag hindi ka marunong mag-protect, ubos ka pa rin. Nang dahil sa sistemang ito, tamang mindset, alam mo, itong si Marta Ping, ito yung sinulat niya sa akin. Thank you, sir, for motivating people. Isa akong taga-subaybay niyo since 2010. Walang-wala po ako noon, napakahirap ng panahon, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi mahirap talaga. Lahat ng natutunan ko sa iyo, in-apply ko na sa sarili ko. Now, I'm a 30-year-old construction businessman in Davao City with an asset of 100 million pesos. Imagine mo. Kung nangyari yan kay Mr. Mar, using this methodology, itong MAR method, at the same time, itong CHIP method, na it can also work for
you. Gusto mo bang mabago ang financial life mo katulad ni Mark? Pag sinabi mo, Chinky, I would like to be part of this, no, how can I start? Alam mo, the good news is this, I'm opening right now a group coaching session. But this is not for everyone. These are only for people who are serious. Pag seryoso ka, we meet once a month para i-coach kita, i-guide kita sa CHIP method na ito. Saan ka na ba sa create, saan ka na ba sa handle, saan ka na sa invest, saan ka na sa protect. So if you are interested to be part of this, just type TYL sa comment section. Ang TYL stands for the Yayamanin Life. This is my exclusive community, group coaching community. This is not open for all. This is not for everyone, but these are only for people who are serious and committed na talagang maayos ang kanilang finance. Every month we meet, i-guide ko po kayo through the CHIP method. At the same time, we are going to journey together for 1 full year. So if you are serious out there and you want to be part of this, all you need to do is just click on the link below or just type TYL. Sana nakatulong tong episode na ito. Kaya kung nagustuhan mo at matutunan mo talaga itong methodology na ito, kita-kita po tayo. Tatandaan, hindi dapat maging hadlang ang maliit na sweldo. Ang tunay na hadlang, yung paniniwala na hanggang dito ka na lang. God bless you and stay Chink Positive. Bye! Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.